Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Kumakanta-kanta pa sa plenary hall ng Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kahapon. Pero ilang saglit lamang, inanunsyo ng kanyang mga dating kasamahan sa National Unity Party ang planong paghahain ng ethics complaint laban kay Barzaga. Ayon kay NUP Chair at House Deputy Speaker Ronaldo Puno, ito ay dahil sa mga aksyon at social media post ni Barzaga na nakakasira na umano sa reputasyon ng Kamara. Sa kanilang presentasyon, ipinakita pa ni Puno ang malalaswa at nakakaalarmang post ng kongresista na maituturing umanong paglabag sa kanilang Code of Conduct. Sang-ayon din dyan ang mga kasamahan niya sa partido. In the House, we have our rules. We're governed by laws also. And the party saw to it na, or nakita na namin sa partido namin na I think he's going out of bounds. And therefore, we have to do something to protect the integrity and the reputation of the House or the institution we are in. Hindi gagawin ito ng ordinary congressman. Sayang lang. Siguro ayaw rin namin, baka nga nagagamit din siya. As a mouthpiece, hindi namin alam. Nagagamit po siya? Hindi, baka lang. Nino po? I don't know kung sino. Okay. Bukod sa online post, nagpunta din umano si Barzaga kahapon sa tanggapan ni House Majority Leader Sandro Marcos para sabihing nais niyang maging House Speaker. Pumasok siya sa opisina ng Majority Leader. Sinara niya yung pintuan, tapos sabi niya, everybody sit down. No? I want to tell you about my plans for what to do with Congress, sabi niya. I'm running for speaker, sabi niya, no? Tapos lumapit siya sa sabi niya, ikaw, sabi niya, if you will join me, I will make you deputy speaker. Ganun ang mga salita-salita niya. Siyempre nagulat lahat doon, ano? Wala naman nag-react masyado. Si majority leader, siyempre, was the gentleman that he is, pinabayaan lang siya. Una nang sinabi ni Barzaga na ipinaglalaban lang niya ang sa tingin niya'y tama. Sinabi rin niyang nagkakamali lang umano si Congressman Puno sa mga pahayag nito. Sa usapin naman ng speakership post, naniniwala si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na walang seryosong banta sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. Chismis lang po siguro kasi wala naman po kami na rin. I don't think that there is a serious challenge to Speaker Romualdez. Ilan sa mga maugong na posible umanong tumakbong speaker, sina Bacolod City Representative Albi Benitez at Isabela 6th District Representative Boji D. Si Congressman Benitez, yes, he has been openly aspiring for the speakership, I think, no. Wala naman ako naririnig kay Congressman D na he is aspiring for anything. And sa amin talaga ang pinaka-worry namin dito ngayon is to be honest with you, is the NEP, no, DPWH NEP. Yun ang pinag-uusapan namin lagi. Sa gitna ng issue, naglabas naman ang bagong manifesto of support ang mga kongresista mula sa Negros Island region. It's the way that Negrosanon kami, Ilonggo kami, and then, kumbaga, yung war zone sa aming territory. The person that is also eyeing for the speakership, galing sa amin. So, in order that we have to clear these things. So, well, the speaker got the majority signatures coming from our province. Dati nang nagpasalamat si Speaker Romualdez sa patuloy na suporta sa kanya ng mga kapwa mambabatas. Kahapon pinulong ng House Speaker ang mga leader ng iba't ibang komite sa Kamara. Pero ang agenda, hindi ang House leadership kundi ang usapin sa flood control. Ayon kay Speaker Romualdez, inatasan niya ang House Committee Chairpersons na tutukan ang isyong ito ng patas at may transparency sa ngalan ng katotohanan at hustisya. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.